Parte daw sa mga sa lista ng napakabang listahan ng mga pangalan ng mga witnesses ni Sara, Mary Grace Piatos, inedit na naman, AI, Mary Grace Piatos. Yung pre-trial brief niya is voluminous siya. Makapal but it is less in substance. There's no substantive controverting evidence. It's purely general denial and repetitive questioning of the process, sabi po ni Adyong. Sa nangyaring pre-trial conference, uminit pati yung ulo ni Kapunan. Kaya nang tinanong si Kapunan, mainitan yan ulo ko ngayon kasi may period ako ngayon. Nagbiro na lang si Kapunan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So, mga kababayan, si Dante Maravilla. So ngayon, pag-usapan natin yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi yung kanyang mga kampo ng mga fake news peddlers nagpakalat na naman po ng fake news na ang sabi, kasama daw sa pangalan na sinabmit na lista ng mga witnesses ni Sara, si Mary Grace Piatos. Yan talaga ito mga didis. Wala ngang Mary Grace Piatos. Pilit ninyong nililil lang yung mga mamamayang Pilipino talaga. Ito post ng Ibanag in the City. Ibanag in the City. Parte daw sa mga sa lista ng napakabang listahan ng mga pangalan ng mga witnesses ni Sara, Mary Grace Piatos, inedit na naman, AI, Mary Grace Piatos, following list of ng mga witnesses. Kaya sabi ng Politico News, wala man Mary Grace Piatos Sara Duterte defense witness list includes Madriaga, Trillanes, Bersamin, Matibag, Boyeng Rimulya. Pero walang Mary Grace Piatos. Ayan sabi dito ng GMA News Online, House prosecutors, Sara Duterte's evidence lists lacks legit confi funds recipients, income sources. Kaya dapat mga kababayan, yung mga sources natin na mga balita, yung mga legit na mga news organization, hindi yung kung sino-sino lang. Kasi pag mga DDS, vloggers, mga DDS Facebook accounts, wag na kayong maniwala. Puro yan kasinungalingan. Imagine, nasa lista daw si Mary Grace Piatos para sabihin legit yung mga recipients. At si Mary Grace Piatos, hindi multo. Ganon ang gusto nila, mga kababayan, na palabasin sa mga pinapakalat nila na mga balita na fake news. Mismo mga kababayan yung sinabmit nilang document. Sabi nga mga kababayan ng prosecution panel, ampaw, lata, walang laman. Yan sabi dito, the list of witnesses and evidence submitted by Vice President Sara Duterte to the Senate Impeachment Court did not show anything to prove Duterte's sources of income or if there are legitimate recipients of confidential funds. The House Prosecution Team said. Sabi mga kababayan ni House Prosecution Panel spokespersons Congressman Sia Adyong Alondo at saka ni Kabataan Party List Representative Renico, yung pre-trial brief niya is voluminous siya. Makapal but it is less in substance. There's no substantive controverting evidence. It's purely general denial and repetitive questioning of the process, sabi po ni Adyong. What the public wants to know is, how did she utilize the confidential funds? Paano niya ginamit? Paano niya ginastos? What is the explanation on cash and properties that reflected in the SALN? What about the explanation about officials of the Department of Education? Sino yung mga tumanggap ng bribes during her tenure bilang Education Secretary? These are the questions that I think not only the court deserves to know, but even the general public. But nothing of this is in the pre-trial brief.
Tiningnan ko yung lista, mga kababayan, at yung mismong document may nag-send sa atin. Wala man pong gano'n. Puro general denial. Tama sila sa kanyang sinabi, mga kababayan, kanilang sinabi. At pati yung list ng mga witnesses, sinama si Mary Grace Piatos. Wala man pong gano'n sa original document na kanilang isinabmit. Ang ginagawa ngayon ng kanilang mga fake news peddlers, nagpapakalat ng lista na may pangalang Mary Grace Piatos, tulad ng pinapakalat ng Ibanag in the City. Biglang nagka Mary Grace Piatos, pang 25 testigo daw si Mary Grace Piatos. Kita ninyo, napakahilig nila magpakalat, mga kababayan, ng mga fake news para bodolin yung mga mamamayang Pilipino. Kala niya, maluloko nila tayo. Mga gunggong talaga po. Ano po? At saka as usual, hindi po sumipot doon si Sara Duterte sa pre-trial conference. So ang hindi po pagsipot ni Sara, at tulad ng dati, doon sa Congress, hindi din siya sumipot. At ang panggugulo ng kanyang kampo, sa pre-trial, ay hindi po siya sinyalis ng lakas, kundi isang huling hirit ng isang guilty. Guilty kasi, kaya nanggugulo na lang. May commotion daw na nangyaring pre-trial conference. Uminit pati yung ulo ni Kapunan. Kaya nang tinanong si Kapunan, mainitan yan ulo ko ngayon kasi may period ako ngayon. Tinanong si Poa, normal man na niya yun, gano'n. Normal daw yung ginawa nila. Nagkainitan. Ito, pakinggan ninyo. Pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganun-ganun. Yeah, kasi period mo ba yung mainit ako? Nagdiro na lang si Kapunan. Hi, Kong. Kumusta naman, Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Ha? Medyo may nagtalo daw. Oh, jeez, please. Sir, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension, Kong. Si Poa. Short statement. Pero medyo nagkaroon ng medyo tension kanina. Hindi naman usual naman yan sa Usual daw, normal lang naman. When we were able to settle it naman. So, Nagka-tension, mga kababayan, doon sa pre-trial conference. Iyan ang mga sinyalis ng desperado na mga galawan ng kampo ni Sara Duterte. So sa bawat pagkantala, mga kababayan, lalong nadudurog ang kanilang credibility sa harap po ng taong bayan. Sabi po ni Adjong, para niya hindi nila siniseryoso ang impeachment trial laban sa kanya. So ang kawalan, mga kababayan, ng respeto sa institusyon, patunay lang ito ng kanilang takot na harapin po yung katotohanan. Hayagang inisnad, mga kababayan, ni Sara yung pre-trial conference kahapon. Sa ilalim po ng legal na pamantayan, ang hindi pagpapakita po sa ganitong critical na pagdinig, malinaw po na indikasyon ng pag-iwas. Isang pag-iwas na karaniwang makikita, mga kababayan, sa isang akusadong walang maiharap kasi na malinis na depensa. Umiiwas at hindi po sumagot ng maayos. Bukod, mga kababayan, sa pisikal na pagdiba ng Vice Presidente, bigo rin pati ang kanyang mga abogado na sumagot ng maayos, direkta at may saysay sa mga katanungan ukol sa mga mabibigat na kasong inihain po laban sa Vice Presidente. Pinapalabas kasi nila, mga kababayan, na ito ay simpleng politika. Ngunit po, ang katotohanan, wala kasi silang legal na panlaban sa mga ebidensyang hawak ng prosecution. Ganun lang po yon. So sa kanila, mga kababayan, ng mga sadyang pag-aantala, hindi po nagpatinag ang hustisya. Diretso pong umusad ang proseso upang yanda ang mga bala laban sa Vice Presidente. Na-corner siya sa 2 artikulo. Matagumpay, mga kababayan, na na-record at namarkahan ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensya sa Article 1 o bribery at saka Article 2 yung grave threats laban sa Vice Presidente.
Nabigo po ang kanilang taktika na harangan ito kaya nagka-commotion po. So official nang nakatala yung mga dokumentong magpapatunay po sa kanyang paglabag. At marami pang haharapin. Hindi pa rito nagtatapos mga kababayan yung bangungot ng kanilang kampo. Isusunod na po sa susunod na linggo ang pagbusisi sa mga ebidensya para naman sa Article 3, Graft, Corruption, and Betrayal of Public Trust at saka yung last article, Article 4. Ang lahat ng itong mga kababayan ay bahagi ng masusing paganda para sa formal at aktual na paglilitis na magsisimula po sa July 6, 2026. Nagkaroon daw ng mainit na salpukan sa likod ng saradong pinto kasi hindi po binuksan sa media. Naging magulo at emosyonal ang pagtatanggol ng kampo ni Sara Duterte nang makorner sila sa mga legal na argumento ng prosecution. Umatake yung prosecution. So kinonfirma po ng House Prosecution Panel na nagkaroon ng mainit at matinding debate sa loob po ng Recto Hall kahapon. Ginitgit at binuwal ng mga taga-usig ang bawat palusot ng kampo ni Sara Duterte. Gamit ang batas, gamit ang facts. Sinubukan naman ng spokesperson ni Sara na si Michael Poa na maliitin yung mga naganap na tensyon sa pamamagitan ng pagsabing normal lang na anya, tulad ng nireplay natin sa inyo. Normal lang anya yung ganong sagutan. Isa pong klasikong spin doctoring para siyempre hindi magmukhang dihado. Hindi magmukhang dihado, bagsak at talunan yung kanilang kampo sa sa harap ng publiko. So upang maprotektahan mga kababayan ang integridad ng mga legal na argumento mula po sa panggugulo, agading pinalabas yung media at ginawang closed door po ito, yung pagpupulong para sa mga eksklusibong legal na usapin. So dito mga kababayan lumalabas ang kaibahan ng may matibay na kaso sa kampong umaasa lang po sa drama at panggugulo. Mahigit sa 30 mga saksi ang nailista laban kay Duterte. Nailista po yon ng prosecution. Sa kabilang banda, naglista naman sila ng more than 40. At kasama doon si Trillanes, si Madriaga, na parte ng testigo rin. Mismong testigo ng prosecution. So yun ang naging kapansin-pansin at naging katawa-tawa. Na isinama nila yung sa lista, yung mortal nilang kaaway at kritiko na si dating Senador Antonio Trillanes. So ayon mga kababayan sa mga legal experts at mga analyst, ito anya isang despiradong galaw, isang cheap legal stunt o tahasang panggugulo sa isang seryosong proseso ng korte upang litsunin ang usapin at gawing serkos ang impeachment trial. Di ba? Pero wala pong puwang ang kanilang sarsuela. Tuloy ang impeachment trial. Muling mag-aarap mga kababayan ang magkabilang panig sa Lunes, Hunyo 22, para po tapusin yung pagmamarka sa iba pang nakabaong mga ebidensya na tuluyan pong gigiba sa Vice Presidente. So makikita natin sa mga galawan ng depensa na patuloy po silang umiiwas. In a criminal and constitutional law, sabi ng mga analyst, flight or evasion is an implied admission of guilt. So ang bawat kilos ng kampo ni Sara Duterte mga kababayan ay makikita natin na hindi depensa ng isang inosente, kundi isang maniobra ng isang takot na takot. Di ba po? Ang simpleng tanong, bakit hindi sumipot mga kababayan ang Vice Presidente? Kung wala siyang itinatago, bakit hindi niya harapin yung prosecution? Ang pag-iwas niya sa mga pagtatanong ay malinaw na pag-amin na wala silang legal na katwiran laban doon sa mga dokumentong ebidensya ng korupsyon. Ang pagpapakita ng mga listahan ng saksi tulad ni dating Senador Antonio Trillanes ay hindi po pagpapakita ng ebidensya. Ito ay isang malinaw na panlilin lang na naman smoke screen. Sabi ng mga analyst, layunin anya nilang antalahin
at lituhin ang publiko dahil alam nila na sa oras na formal na buksan ang mga bank records at testimonya, wala na silang maisasagot na depensang legal. So ngayon mga kababayan, with all these developments, hindi na po mapipigil ang pagtuklas sa katotohanan. Ang oras po ay tumatakbo laban sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan. So get ready for the biggest political reckoning of our time. 18 days to go bago po mangyari yung pagsisimula ng impeachment trial sa July 6, 2026. Manatili po tayong gising, Pilipinas. Bilang na po ang araw ng mga nagwaldas ng pundo, nagbigay ng panganib sa buhay ng iba at nagtaksil po sa tiwala ng bayan. Wala na pong makakatakas sa latigo ng hustisya. Tandaan po natin mga kababayan, ang pag-iwas ay isang pag-amin. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Laban po kay Sara Duterte. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.